former President Rodrigo Duterte mukhang na-miss ng mga netizen. Matapos nga ang mga naging sagot niya sa katanungan ng mga senador, ay maraming netizen ang humanga kay Pangulong Duterte. Marami ang nalungkot dahil nga hindi na siya Pangulo ng bansa. At panawagan nila, sana nga daw ay magbalik ito. Ipinagtanggol ni Pangulong Duterte o former President Rodrigo Roa Duterte ang kanyang sarili sa mga naging akusasyon o mga tanong sa Senado na buong-buo niyang sinagot at ang responsibilidad ay buo rin niyang inaako. Well, ilan din sa naging pahayag ni Pangulong Duterte ay ito. Mula sa naging update ng GMA News, ilan sa mga naging pahayag niya sa nasabing Senate hearing. Ito ang sampal na katotohanan daw sa kasalukuyang administrasyon. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day, you can read about children being raped, people getting killed and robbed, and just recently a drug den was raided within the Malacanang complex. Narito naman ang naging sagot ng Executive Secretary na si Bersamin Lucas or si Lucas Bersamin. Aniya, with due respect to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. There has been a widespread decline in crime across the board. Moreover, we have achieved stability and maintained peace and order in our country without foregoing due process nor setting aside the basic human rights of any Filipino. Galit na galit ang mga netizen kay Bersamin Anila, Best President, reality after his term. Diyos ko po, kahit saan may patayan na naman, balik ng mga adik at kriminal. Correct, patayan, holdapan, nakawan, active na naman sila kahit in a broad daylight nagagawa ang mga krimen. Bakit? Wala na silang takot gumawa ng krimen. True po, sa inang isa, correct ka dyan, isolated cases lang yung bang basis ni Hontiveros. Sa totoo, punong-puno ang bawat selda sa jail noon, nagsisiksika ng mga drogista, takot mamatay sa drug war. Say pa ng ilang netizen, saang multiverse to? Reality inside Malacanang? How? Nakakatakot panahon ngayon, ang daming student ang basta na lang nawawala pagkatapos makikita na wala ng buhay. Well, obviously itong si Bersamin ay walang alam sa tunay na lagay ng bansa. Parito pa ang naging buwelta ng netizen kay Bersamin. Itong mga opisyal atang bangag daming krimen sa sabihin wala kawawang Pinas. Natutulog sa kangkungan ata ang mga tao ni BBM. Kahit ako nandito ako sa US, rinig ko ang mga pagkitil dyan. Naka-news blackout po sa Malacanang at hindi niyo po alam ang nangyayaring krimen sa bansa? Say pa nila, kung si Duterte ang presidente, pinag-resign na yung walang silbi. Totoo, bulag ata sila. Ano kayang balita doon sa vlogger na foreigner na kinidnap sa Zamboanga? Baka wala silang pakidoon. Kasi wala silang pakialam sa mga mamamayan, yun lang talaga. Busy sila sa pangungurakot at paghahanda ng mali kay Duterte. Naman sa naging Facebook post ni Direk Daryl Yap ay binahagi niya ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Say kasi ni Jinggoy E. o ni Senator Jinggoy, napapansin ko lang Mr. President na sa kanan ka lang tumitingin, hindi ka tumitingin sa kaliwa. Dahil ba andun si Senator De Lima? Sumagot naman si PRRD at sinabi niyang wala naman kasing maganda dyan sa kaliwa. Everyone's laugh. Risa H, this is not a laughing matter. PRRD, I'm not joking. Nag-react naman si Direk Daryl Yap at sinabi nitong ang sakit. Well, isa nga daw sa namimiss ng mga netizen kay PRRD ay ang pagiging komedyante nito o isang nakakatuwang presidente bukod sa talagang in action siya. Well, Bersamin De Lima, ano nga ba ang masasay nyo sa mga tapat na pahayag ni former President Rodrigo Duterte? At yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.